salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan at wala ring magsasabing nagsisimula na roon o rini, sapagkat ang totoo'y nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahong hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng Anak ng Tao. Ngunit hindi ninyo makikita iyon. At may magsasabi sa inyo, naroon siya o narinig siya. Huwag kayong pumunta upang siya'y hanapin, sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang Anak ng Tao'y darating na parang kidlat. Ngunit kailangan munang magbata siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ika-32 linggo sa karaniwang panahon. Sa ating pong ebanghelyo, pinapaliwanag ni Jesus sa kanyang mga tagasunod, lalo tigit sa mga Pariseo na hindi naman talaga naniniwala o tumatanggap sa Kanya. Kaya yung pagkakaalam marahil nila tungkol sa sinasabi ni Jesus sa paghahari o kaharian, ito yung talagang literal na magkakaroon sila ng sarili at hiwalay na kaharian mula doon sa mga Romano na tumasakop sa kanila. Kaya ang tanong nila ay, kailan itatatag ang kaharian ng Diyos? Kaya ngayon, sabi ni Jesus sa kanyang sa mga nagtatanong, matagal nang naghahari ang paghahari ng Diyos sa mga taong marunong manalig at tumatanggap sa Kanya. Nasa puso na ng tao. Kaya po, ano ba pag sinabing o ano ba ang ating pag-unawa doon sa paghahari ng Diyos? Ano bang mayroon sa kaharian ng Diyos na binabanggit na rin naman ni Jesus? Sa ilang mga ebanghelyo na ipinahayag, ang sabi ay, doon sa tahanan ng aking Ama, maraming silid. Sabi niya, madalas natin naririnig ito sa mga pahayag, lalo na kapag may paglilibing na sinasabing doon ay maraming silid at ihahanda niya ang silid para sa atin. Sinasabi din na doon sa langit ay wala ng away-away, wala ng gulo, wala ng problema, wala ng kagutuman. Ganon kaganda ang paghahari o ang kaharian ng Diyos na nawa ay inaasam-asam nawa natin na makita. Hindi lahat ay makakapasok. Hindi lahat ay makakakita. Sabi nga rin ni Jesus dito, pero hindi ninyo iyon makikita. Pero totoo na nais ng Diyos na tayo po ay makaranas. Kaya nga dito pa lang, ipinaparanas na sa atin ang kaharian ng Diyos. Kaya sa unang pagbasa, sa Aklat ng Karunungan, ipinapakilala sa atin ng ilan sa mga attributes, ilan sa mga pagpapakilala, sino ba si Jesus. Ang karunungan at si Jesus ay iisa. At hindi ito, sabi nga po,
ang sino mang makasumpong ng karunungan ay magkakaroon ng kapayapaan. So sana po, no, ito yung tangi nating hangarin at hinahangad. Kung tutusin, ang atin pong, sabihin natin, kalooban, no, yung ating kaluluwa ay talagang inaasam-asam na makita ang araw ng pagdating ni Jesus. Inaasam na nawa makarating sa kaharian ng Diyos. Nagkakaroon lang tayo ng kalituhan, nagkakaroon tayo ng paglalaban, no, ng ating sariling kalooban tungkol dito sa pagsunod. So yung hinahanap-hanap mo. Mayroon tayong hinahanap na hindi pa natin lubusang makita ng malinaw. Pero mayroon tayong hinahanap. At yan ay ang yung presensya o yung kaharian o karanasan na maramdaman natin ang presensya ng Diyos. Yun nga lang po, no, talagang gusto natin makarating sa langit, pero ayaw naman natin gawin yung mga bagay na magdadala sa atin sa langit. Gusto natin makarating sa langit, pero ayaw din naman natin pumunta ng langit. Ano ba talaga ang gusto natin makita? Ano ba talaga ang ating gustong maranas? Pero ito po, no, sabi nga, definite yan, darating at darating sa Jesus, babalik at babalik siya. Amen?